Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Balay meron lang ako i-share sa inyo mga ka-DIY. So nagdala dito sa atin ng Philips 32 inches at ito. So ang problema kasi nito is na bumubukas din namamatay, auto shutdown. So pagka nag-open siya, din namamatay sabi ng ating customer. Yan, so oras natin ngayon, hapon na tayo no. Yan. So full charge naman yung ating solar. Yan. Goods. Yan ang solar setup natin. So gagawin natin yung susunod kasi magdadagdag pa ako ng solar panel dito kasi kulang pa. So update ko na lang kayo dito sa mga nag-aantay sa atin sa solar panel natin, kung ano yung ginamit ko at lahat ng mga specs nito ibibigay natin sa inyo. So yan sa mga nagtanong sa akin. So dito tayo mga ka-DIY, so balik tayo dito. Saksak muna natin kasi biglang namamatay daw sabi ng customer. Plug-in muna natin dito. Yan. I-power naman siya tapos biglang namamatay. Power on natin. Ayaw tumuloy. So yan, meron naman tayong display Philips. Tapos bigla siyang mamamatay. Yan ang problema nito. So antayin muna natin. Yan, bali kung ano siya. Yan, biglang mamamatay. Yan ang problema niya. Yan. So ayaw tumuloy. So kapag ganito kasi mga ka-DIY, pwedeng may problema ito sa ating mainboard or may problema sa driver kapag ganito, or problema sa power supply or sa T-con or sa top board natin o board ng pinaka LCD. Pwedeng mangyari yon kasi minsan pagka bumubukas siya meron siyang guhit dito. Pero try lang muna natin mga ka-DIY kung anong mas magandang gawin natin dito para maibalik natin sa pinaka normal niya. Okay, so gagawin natin is bunutin ulit natin. Tapos buksan na lang natin para malaman natin kung ano yung naging sira nito para ma-share natin sa inyo step by step. Tara! At tingnan muna natin, buksan natin to. So update din tayo mga ka-DIY no, para sa mga customer natin na nagtatanong kung saan tayo na located. Dito po tayo sa Boracay Island, Philippines. So taga Boracay po si GM. So ito yung shop ni GM yan. Sa mga nagtatanong, so nandito lang kami sa Boracay. Yan, ito yung labas, yan yung pinaka-highway namin no. Yan yung highway, yan, gilid ng kalsada. Ayan, so ito yung munting shop natin, yung maliit lang natin na shop. Yan. So balik tayo dito no. So buksan muna natin tong ano, pinapagawa sa atin. Ito yung model mga ka-DIY ng ating TV, Philips 32PH T58, yan yung pinaka-model nya. So 32 inches na ito mga ka-DIY yung TV na to. Buksan muna natin, tingnan natin kung anong nangyari, kung bakit nag-auto shutdown siya. Pagka ganito kasi pwede mangyari dyan sa ating mga backlight driver or minsan dito sa ating T-con. Tingnan natin mamaya, malalaman natin yan. So buksan natin. So ayan, maraming alikabok. So linisin muna natin. Punong-puno na alikabok ko. Linisin muna natin to. Okay, bale check tayo ng primary supply. Supply sa primary muna tayo dito sa power supply section. Ito, check natin yung primary natin. So ito yan yung primary natin. Yan. Check natin itong primary. Tapos proceed tayo kapag may supply ng primary, proceed tayo sa secondary section ito. Sa out ng transformer. Sa secondary out, ito, check natin to. Tapos sa mga regulator, check natin kung mayroong mga supply. Tapos diretso tayo sa pinaka top board ng LCD ito.
Yan, ito yung supply gagaling dito sa ating mainboard. Yan, galing dito sa ating mainboard ito. Tawid dito sa ating top board. Tingnan natin kung bakit siya namamatay. Ha? So yan. Gagawin natin ngayon is plug-in muna natin yung unit. Ito. Saksak ko muna. Okay. So may indicator tayo sa power on natin. Yun, bumukas na. Yan, so bumukas naman yung backlight nyo. Yan, may backlight tayo. Yan, may backlight to, kulay blue. Tapos namatay dito sa butas na yan. So gagawin natin is mag-check voltage muna tayo dito. Check natin sa primary dito sa main filter capacitor. So select natin sa DC yung ating tester. Check sa primary. So good sa primary, meron tayong voltage dito 326, 25 volts. So good yung primary natin. Then check tayo ng secondary. Yung power supply section natin is parang good kasi may supply sa capacitor. So check natin yung secondary natin, itong diode. So may 12 volts tayo, ibig sabihin pasok yung 12. Ito naman sa kabila 12 din, itong isa 12 din. Itong isang diode na to, sa backlight naman to 12, mababa. Halos 12 sila. 12 volts. So check tayo sa regulator. Ito regulator to. Yan, ito regulator. Check natin dito sa regulator kung may nawalang supply. So present naman yung 5 volts natin diyan. So next natin iso sa coil 1 volt. So okay naman, may 1 volts tayo. So saan pang regulator ito? Yan, regulator din yan. Yan, regulator yan. Check natin. So meron tayong nakuha 1.5 volts. So okay naman mga ka-DIY yung 1.5 volts. Tingnan natin yung top board natin. Okay, so dito sa top board tingnan natin kung lumusot. Bali ito yung top board natin, board ng pinaka-LCD. So dito tayo sa may main fuse nya. Check tayo sa main fuse or sa 12 natin, ito. Check natin. So meron tayong 12 volts meron tayo. Check tayo ngayon sa backlight kasi meron supply dito. Check tayo sa backlight. So papansin nyo mga ka-DIY, 12 volts lang yung backlight natin. So ibig sabihin may problema tayo sa ating backlight driver. Baka ito yung problema niya kaya wala siyang display. 12 volts lang oh. So abangan natin yan. Gagawin natin is kasi nasa ano to, nasa 20 volts pataas, nasa 20 yung standby or minsan mababa tapos biglang tataas kapag may supply na. Gagawin natin ngayon is bubunutin ko muna and then ipa-plug in natin. Saksak natin uli. Tapos power on. 12 pa rin oh. Yan, may power na tayo, 12 pa rin. Power on natin. Kailangan mag-boost yan. So nasa 37 volts nag-boost yung ating backlight. So ang problema, bigla siyang babagsak pero good naman yung backlight. Ibig sabihin may problema tayo sa ating backlight driver. So may supply dito na 12 sa ating top board, may supply tayo sa mga secondary kaso lang nga lang mababa. Ito bubalik siya sa 12 oh. Kasi kapag may problema tayo sa driver, magbababa yung supply niyan. Yan, bali bababa yung supply sa ating backlight driver kapag may problema yung ating section ng backlight driver. So ito yun, itong section na to backlight driver yan. So ito section ito ng backlight driver. Ito capacitor, ito, yan, tsaka to. Yan ang problema natin. Nandito lang yung problema. So ito mga ka-DIY, dumaan na rin ang tubo na ganito. So gagawin natin, papalitan natin itong capacitor na to. Yan, so hindi naman siya lobo, pero mga ganito kasi ito yung mga hidden na mga sira na hindi natin makita ng mata.
So gusto nito is actual. Kaya papalitan natin yung main filter capacitor ng ating backlight. Ito. Kasi minsan nadaanan ko na yung trouble na ito, hindi na natin na-i-vlog. Malinis siya at saka malinis yung yung capacitor pero may sira or hindi niya napipilter na maayos, kaya ang nangyayari itong ating supply is bumababa. Ang gagawin natin ngayon is salpakan natin ang backlight driver ito, yung ating ilaw, pinaka backlight natin, salpakan natin ang backlight driver, tapos obserbahan natin kung tutuloy ang display. So yun ang gagawin natin para ma-find out natin kung ito nga talaga sira yung capacitor sa ating backlight. Kasi minsan kahit hindi lobo yon, sira yan. So mapapatanong ka, baka yung trouble mo is nandito sa top board, so nandito lang pala sa backlight, pero hindi pa natin sure, malay mo lang. So yun ang gagawin natin ngayon. Okay, salpakan natin ang backlight driver to, tapos i-on natin yung TV. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng display. Okay, so zoom lang natin mga ka-DIY, no? Yan, no? Yan, kung napapansin nyo, malinis naman yung taas, so hindi naman siya lobo pero malinis. May mga ganun kasi trouble na sira yung capacitor. Yan, hindi mag-on yung backlight pag sira yung ating capacitor o mga lobo. Minsan nakikita natin lobo, minsan hindi. Kaya yan ang unang papalitan natin. Yan, kung napapansin nyo, malinis yung top o itaas ng ating capacitor. Parang okay naman tingnan. Pero malalaman natin mamaya kapag sinalpakan ng ating backlight driver o backlight tester natin. So bunutin muna natin, then lagyan natin ng backlight driver or backlight tester natin. Or minsan backlight sira. Kasi kung napapansin nyo, una naman bubukas naman siya, tapos biglang mamamatay. So salpakan muna natin ng backlight tester para malaman natin kung buo pa. Plug in natin at salpak na rin natin yung TV natin. So dito rin natin isalpak sa kabila. Yan. Tapos i-power on natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng display. Power on natin yung ating backlight. So good naman yung ating backlight, oh. Kumakain siya ng voltahe, ibig sabihin buo yung backlight nito. Yan, oh. 23 volts, 23.3 volts, ibig sabihin buo yung backlight. Possible na buo yung ating backlight yan. Sa driver talagang problema nito. So silipin natin sa ilalim, i-power on muna natin to dito. Yan. So na power on na yan, tingnan natin sa ilalim kung may display. Yan, oh. Tapos nagkaroon siya ng isang line dito sa ilalim. Hindi natin alam, baka may problema na rin yung LCD niya. Yan, oh, nagkaroon ng display, oh. Kita nyo. Ibig sabihin, doon sa ito sa backlight driver talaga natin, kasi mayroon siyang display, oh. Kaso mahina lang yung ating backlight kasi nga driver yung ginamit natin. Okay, ngayon na-find out na natin kung saan yung trouble niya. Nandoon sa ating backlight section. Yan, nasa backlight section yung ating trouble. So nag-on siya, power up muna natin to. Plug in. Check natin yung diode. Kasi nagbo-boost naman itong ating current. Tumataas naman ang voltahe, ibig sabihin okay yung ating supply. Ang problema nito diode or yung ating capacitor kapag ganito. So naka-diode mode tayo, yan. Check natin yung diode. Ito yung diode kanina. So okay pa. Walang short sa diode. So okay mga ka-DIY. So ang gagawin natin,
tanggalin natin yung board. Palitan natin yung capacitor actual. Aktualan muna natin kasi nakadaan ako ng trouble na ganito. Inaktualan ko, so nag-normal siya. Dito try natin kasi first time ko itong gawin. Sa ibang mga video kasi na ganito, so nung pinapalitan natin, nagno-normal siya. Pero dito try muna natin na palitan. Na ngayon lang tayo nakagawa ng video na ganito. So try muna natin. Discharge muna tayo ng kapasitor. Okay. Bali, okay naman yung ating. So ito siya. Ito. $63 volts by 100 UF. Ito yung papalit natin. Yan, okay siya Yan, okay naman siya. Tuwala natin. Hanap tayo ng 63 volts by 100 UF. Okay, palitan natin to. So wala tayong mahanap. Ito sa extra board natin, meron tayong nakita dito. Yan Yan Sa pang backlight dito, 63 volts by 100 UF ito. Yan, 63 volts by 100. Ito din 63 volts by 100. Pwede nating bunutin yan. Ito lang gamitin natin, pang backlight din. Yan, pang backlight din. Board na mga pwede nating kahuyan to. Tanggalan natin ang capacitor. Wala tayong mahanap na bagong capacitor. Meron tayong mga bago dyan kaso hindi tugma sa papalit natin. Ito kasing kulay niya lang. Kasing kulay lang yan. Yan, parehas. Ito yung papalit natin, yung bagong bunot natin. Ito yung dati doon. So papalitan na lang natin yan. Actual natin papalitan kasi minsan nagkakaroon ng problema dyan. So pag wala, trouble kagad tayo sa iba. O convert natin yung backlight driver nito. Yan, so testing natin. Testing muna natin.
Kung wala pa rin to, magto-trouble ulit tayo sa iba. Yan, pero na-encounter ko na yung mga ganito dati. Hindi lang natin na-share yung video natin. Minsan kasi nagmamadali tayo, hindi na natin na-videohan, so gawa lang tayo ng gawa. Natin. Okay, so saksak natin muna dito. Yan, may power na. Tapos i-power on natin. Tingnan natin. So yun, tumuloy, bumukas. Tumuloy. So sabi ko pa nga doon ng problema nito. Yan o. Tingnan natin kung tutuloy. Boom. Okay. So yan. So sabi ko pa nga, nandoon na ang problema sa kapasitor na yon. So na-encounter ko na ito dati, hindi na natin na-videohan, ngayon lang, nagkataon lang. Yan o, may display na. So kuklose na lang natin to mga ka-DIY, titingnan natin mamaya. Yan o, okay na siya o. Yan. 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 So ayos. Close na lang natin to. Tapos i-testing natin mamaya. So after natin ma-assemble mga ka-DIY, ang gagawin natin ulit natin, testing ulit natin to. Yan, baka magkaroon pa ng problema. Testing natin dito. Testing. So power on natin, ito yung remote. Yan. Power on. So yan, bali meron na tayong display. Yan, so nagkaroon siya ng display. Pero hindi wala natin sure kasi baka may tama yung LCD niya. Ito. Tingnan natin sa actual mamaya. So yan, bali normal na yung screen. Yan. So okay na yung screen niya. Kapangsyon na lahat. So hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. So this is GM Tutorial. Bye bye.